sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay dumudulog kami sa inyo sa umaga nito. Kami po ay humihingi ng inyong gabay para po sa Bible study, sa aming pakikinig ng inyong salita, ng inyong mensahe. Lord, hinihiling ko po ang inyong Espiritu na siyang bumagay sa amin, siyang magturo sa amin. At kayo na po ang bahala sa lahat ng sa aming mga puso at aming mga isipan. Nawa, Lord, mabuksan ang aming mga puso, mga isipan, at pandinig ng sa ganung ay. Kayo po ang aming maramdaman sa oras na ito. Sa iyo po ang papuri sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Muli po ay magandang umaga sa inyo, lalong-lalo na mga kapatid dyan sa mga aming minamahal na PDL. Hallelujah! At ngayon, Lunes, at napakaganda po na umpisahan natin ang unang araw ng linggo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? At ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa panalangin. Tayo po ay hinihikayat na manalangin. Bakit kailangan? Ano ba kasi ang panalangin? Ang panalangin po ay pagkikipag-usap sa Panginoon. Yan lamang po ang tanging paraan para maabot natin ang Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. At buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 7, verse 7 hanggang sa verse 8. Hanggang sa verse 8. Okay, let's read. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap ninyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. In verse 8 po, sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Okay, dyan po muna tayo sa verses 7 and 8. Maliwanag po ang salita ng Panginoon. Sinasabi dito na tayo po ay, kung tayo po ay hihingi, tayo ay bibigyan. At kung kung maghahanap tayo, mahahanap natin ang ating hinahanap. At kung tayo ay kumakatok, tayo po ay pagpabuksan. Tama po. Tama po ang salita ng Panginoon. Bakit nga ba tayo hihingi? Maintindihan naman natin na ang lumikha ng langit at lupa, lumikha ng tao, at ang lumikha ng lahat ng meron tayo ay ang Panginoong Diyos na. Kung tayo nagkukulang, kung meron tayong hinihiling, kailangan po na sa Diyos tayo humingi. Maaaring sasabihin natin na hindi naman ako binibigyan ng Diyos ng pera kung ako ay kung hihingi ako sa Kanya, mananalangin ako, hindi naman mahuhulog sa aking harapan ng pera. Tama, mga kapatid. Pero, ang sinasabi niya dito, mga kapatid, ay it is beyond our imagination. Lagpas po yan sa ating mga pangangailangan na ating hinihiling sa tanang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Now, ang isang tao po ay nananalangin lamang po yan kung may pangangailangan sa Diyos. Hindi ko nawa ganun ang ating prinsipyo na mananalangin lang tayo. Because you see, when we ask from God, we are praying. Hindi lamang po sana kung may pangangailangan tayo, saka tayo lalapit sa Panginoon. Umaga, pagkagising, nananalangin tayo. Yung sasabihin lang natin na, thank you Lord. Panalangin na po yun. Nagpapasalamat sa Kanya sa lahat na. Yung pagising lamang po ng umaga ay isang biyaya na yan. Dahil kailangan natin din maintindihan na ang nagbigay po ng buhay at ang maaaring kukuha ng babawi ng buhay ay ang Diyos lamang po. Wala po tayong magagawa doon. Kung oras na po na tayo ay kukunin ng Diyos, kukunin po tayo.
Kahit na ano pa ang gawin natin, wala po tayong magagawa. Yan po ang salita niya. Kaya, sa umaga na pagkagising natin, magpasalamat tayo. At yan ay uri na rin po ng panalangin sa Diyos. Palaging magpasalamat tayo. Palaging sabihin natin na, "Oh Lord, salamat. At ikaw na naman ang aking makikita sa araw nito. Ikaw ang gagalaw sa aking buhay." Kadalasan po kasi mga kapatid, ang tao na nanalangin kung hirap na siya. Papaano hirap na hirap? Lalong-lalo na kung nagkakasakit na ang isang tao. Huwag ko natin hintayin mga kapatid na nasa dingit na tayo ng kamatayan saka tayo hihingi sa Panginoon. Kasi sabi niya, "Humingi kayo at aking kayong bibigyan." Ano man ang hihilingin natin sa Diyos, Kanya pong ibibigay ito. Lahat po ng hihiling ay Kanyang pagbibigyan. Lamang po kailangan nating maniwala. Kailangan nating manampalataya. Dahil sinabi po ng salita ng Panginoon na ang humihingi na may pagdududa, because believing is pananampalataya ay paniniwala sa Diyos. At ang sabi po ng Panginoon, sabi po ng libro ni Juan ay ni Santiago, na ang humihiling na may pagdududa, hindi po pagbibigyan. Sigurado po, sabi po niya sa Biblia, sigurado po na ang humihingi na may pagdududa ay hindi pagbibigyan. Ibig sabihin, kailangan po nating manampalataya at sigurado kung ano ang ating hihingin sa Panginoon, Kanya ibibigay ito. Now, ang pananampalataya, hindi po sapat na sasabihin natin, "Ay, oo na." Hindi pa rin po sapat yan. Kailangan, kung may pananampalataya tayo, ay sundin natin ang Kanyang mautos at kailangan palugod siya sa ating ginagawa. Sisi mga kapatid, ang hindi po, yung paghingi po ay hindi po simple na sabihin natin na, "Lord, kailangan ko po ng ganito. Lord, gamutin mo ako." Hindi po. Ang sinasabi ko kanina, kailangan manampalataya tayo, pananampalataya, walang pagdududa. Sundin natin ang Kanyang mga utos at gumawa tayo na naaayon sa Kanyang kalooban. Kung ano lamang po ang nakakalugod sa Kanya, ayun lamang ang ating gawin. Ano po ang nakakalugod sa Panginoon, mga kapatid? Yung gumagawa ng Kanyang ginagawa na malulugod ang Panginoon sa atin kung gagawin natin ang Kanyang kalooban. Ano ang Kanyang kalooban? Paikot-ikot lang po ito mga kapatid. Iisa lang po ang patutunguhan nito. Paano po malugod ang Diyos sa atin? Puso po ang tinitingnan ng Diyos. Sa pananampalataya, kailangan pong may gawa. Walang pagdududa. Amen? At pangalawa po doon, sabi niya, hanapin at siya ay mahahanap. Paano po natin mahanap ang ating hinahanap? Now, yung una po sabi niya na humingi tayo, kanino tayo hihingi? Sa Panginoong Diyos. Kaya kailangan, kung hihingi tayo sa Diyos, hanapin natin siya. Paano natin siya mahahanap? Unang-una, kung meron tayong Biblia, magbasa po tayo ng Biblia para makilala natin ang Diyos. Makilala natin yung Diyos na hinihingan natin. At malalaman natin ngayon kung ano ang kagustuhan niya. Yan po ay isa sa pagsaliksik sa Diyos. Ito po, yung maupo kayo dyan, makinig tayo na dito po sa Bible study. Isa yan na pamamaraan na pagsaliksik sa Panginoon. Ang seeking kasi is pagsaliksik. Ang hanapin is pagsaliksik. Alam niyo, sabi ng mga Italiano. Kasi sila po dito, mahilig mag-utos. Esther, nasa na aking medyas? Esther, nasa ang aking lahat ko hinahanap? Pati yung kahit na anong gamit nila hinahanap. Sila rin po ang nagsabi. Dahil na ganun po ang kanilang pag-uugali, ang nakagawian nila. Sila rin po ang nagsabi na,
Kung hahanapin mo, mahahanap mo. Tama po. Kung maghanap tayo, mahahanap natin. Kaya kung gusto natin makilala ang Panginoon, kasi ang paghahanap po sa Panginoon is kikilanlan. We need to know who God is. Kailangan makilala natin kung sino yung ating pinanampalatayaan. Kasi hindi po tama na mananampalataya tayo sa Panginoon kung hindi natin siya kilala. Paano natin siya mahahanap? So we need to read our Bible. Kailangan po magbasa tayo ng Biblia, makinig ng kanyang mensahe, at kung meron pong gawain dyan, anumang gawain sa linggo, for example, may gawain po, may misa, kailangan po na pumunta tayo. Mag-attend tayo ng mga services ng Panginoon para po lalo po natin makilala ang Diyos at lalong lalalim ang ating pananampalataya. Dahil sa pamamagitan lamang po ng pagkilala natin sa Panginoon, doon po lalalim ang ating pananampalataya. Sabi po ng Biblia, ang pagiging ignorante po sa salita ng Panginoon ay hindi po yan dahilan para tayo po ay ma-excuse sa kanyang judgment na magiging exempted tayo sa kapahamakan kung hindi natin susundin ang kanyang salita. So, wala pong ligtas sa atin dahil ngayon po, kung hindi man tayo magbabasa ng Biblia, karamihan, halos lahat na ng tao ay may Facebook, may cellphone. Kaya madami na po doon sa Facebook ang nagpapahayag ng salita ng Panginoon. May application na rin po ang cellphone na Bibles. Kaya wala pong dahilan na hindi natin makilala ang ating Diyos na ating sinasamba. Kaya no one is excused. Wala pong accepted kung marami po kasing nagsasabi na alam naman ng Diyos ang pangangailangan ko. Hindi ko na kailangan lumapit sa Kanya. Kung mahal ako ng Diyos, alam niya kung anong kailangan ko. Hindi po yung tama na pag-iisip, mga kapatid. At saka, alam niyo, marami po nagsasabi kasi na kung mahal natin ang Diyos, bakit ganito ang buhay? Well, para po lumapit tayo sa Kanya. Dahil gusto po ng Panginoon na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Unang-una, paano tayo magkaroon ng relasyon? Kung kinakausap natin siya. You see? Sa mag-asawa po, lalong-lalo na kami dito sa abroad. Kung hindi po kami makikipag-usap, kung hindi namin tatawagan ang aming asawa dyan sa Pilipinas, ng ilang buwan, walang komunikasyon, maaaring magkaroon po yan ng problema. Sabi po nila na baka after 3 months nakakausapin mo ang asawa mo, iba na. Iba na ang kumakausap sa iyo. Iba na ang nasa linya. Baka ibang babae na ang kinakausap mo. So you see, ganun po mga kapatid. Kailangan natin na magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Umpisahan po natin sa, kaya hinihikayat natin, na hinihikayat po tayo na tayo ay manalangin. Para po ang relasyon natin, patibayin po natin, patibayin po natin ang ating relasyon sa ating Diyos. Sa pamamagitan po, unang-una ng panalangin. Kausapin natin siya palagi, lalong-lalo na ngayon mga kapatid sa sitwasyon ninyo. Kailangan na kausapin natin siya palagi. Dahil, sabi nga po ng salita niya, huwag po tayo magduda na kung atin siyang sasaliksikin, mahahanap natin siya. Yung pangatlo po, sabi niya, kumatok. Sino nga ba ang pag kinatok po natin ang pintuan, meron, kung may tao sa loob, magsasalita po yan. Sino po sila? Pagbubuksan po tayo kung kilala tayo. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos po kilala niya ang kanyang nilikha. Kilala po niya, lahat po tayo ay kilala niya. At kung tayo lamang ay kakatok sa pintuan, bubuksan po niya ito. Paano nga ba mabubuksan ang pintuan? Ng langit. Paano nga ba bubuksan ng Panginoon? Nasaan ang pintuan?
Now, meron tayong example sa Luke chapter para malaman natin kung paano mabuksan ang langit. Kung mabuksan ang pintuan sa Luke chapter 18 verses 1 to 8. Basahin po natin kung paano po itong isang example na ito. Luke chapter 18 verses 1 to 8. Ito si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So, maliwanag po ang salita ng Panginoon. Verse 2. Sinabi niya sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Diretso na lang po. Just go on until verse 8. Sa bayan din yun ay may isang biyuda na palagi pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. In verse 4, noong una ay hindi pinapansin ng hukom ang biyuda, pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ang babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. In verse 6, pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Masamang hukom na yun Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa kanya araw at gabi? In verse 8. Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako ang anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin. Mga kapatid, ang pagkatukpo sa pintuan ng langit ay yung magpursige po tayo. Magkaroon po tayo ng tiyaga na palaging tumawag sa kanyang pangalan. Kagaya po ng Biyuda. Hindi po siya tumigil kahit hindi walang awa yung hukom, yung judge. Nasabi niya na wala siyang awa sa mga tao. Dahil sa kapupursige niya, pabalik-balik siya sa hukom na yan para humingi ng hustisya, para humingi ng tulong. Nainis din yung hukom. At kanyang pinagbigyan. Binigyan siya ng katarungan. How much more God? Diba? How much more? Paano pa kaya ang Panginoon na siyang lumikha sa atin? Yan ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Yan po ang kanyang hinihintay na tayo po ay kakatok sa kanyang pintuan. Nang sa ganun, ay kanya tayong pagbubuksan. Pananampalataya. Pag kinukulit ng tao, ito nga po kasi yung biyuda na ito, ay meron siyang kaaway. At gusto po niya na humingi ng hustisya dahil siya po ay inabi. Now, biyuda, alam niyo ang biyuda, walang katuwang yan, walang asawa, nag-iisa. Kaya wala siyang magawa, kundi ang pumunta sa hukom. Na kahit hindi siya pinapansin ng hukom, maaari sigurong ayaw ng hukom na tulungan dahil pulubi siya o kaya walang-wala. Pero sa kakapursige niya, nainis itong hukom na ito, sabi niya, pagbibigyan ko siya. So nabigyan po ng hustisya. Kagaya po natin mga kapatid, huwag po tayo sanang maging tamad. Ito po ang ugali ng tao. Tamad mag-attend ng Bible study. Tamad magbasa ng Biblia. Tamad bumawi. Sabi ko na nagpapawit, itaas ang kamay. Ipalakpak. Iwagayway. Pero ang tao, ganun pa rin po. Nakatikom ang mga kamay. Nakabulsa pa kung minsan. Kaya mga kapatid, sa susunod po, pag sinasabi ko na nagpapaawit, ipalakpak ang kamay, ipalakpak po natin ang kamay. Dahil alam niyo, kung sinong pinapalakpakan natin, hindi po yung umaawit, kundi ang Diyos. Dahil ang ating pong inaawit ay awit makalangit. Kung kaya pag sinabing ipalakpak ang kamay, pinapalakpak natin ito dahil ating sinasalik, ating pinupuri, ating sinasamba ang ating Diyos na buhay. Ano ba ang kinaibahan?
kung pupunta si Mayor dyan sa selda, sa inyong lugar. Ay di ko ba? Oh, atat na atat tayo ng tao. Andyan si Mayor. Magpakita ako, baka sakaling maawa siya sa akin. Di po ba? Kung maaari, doon tayo sa unahan para mapansin tayo ni Mayor. Ganon din po nawa tayo sa Panginoon. Pumalakpak ng malakas. Ako dito, hindi ako makapalakpak ng malakas dahil madaling araw po. Pero nakakapalakpak pa rin, nakakaawit pa rin, nakakapagsalita. Dahil alam niyo, yung kapitbahay namin dito ay isang matanda na, ayun, mabait. At doon po sa tatlong sides po ng pastoral house ay kalsada po. Walang malistor po. Dito naman po sa kaliwa po. But you know, kaya kung maaari nga na kahit ganitong oras ay ilalakasan ko ang tatanong, lununtag o ano, pero kailangan din po ng kontrol. Ay baka mamaya masita ako. Pero kayo dyan, mga kapatid, alam niyo, isa po ito sa pagkatok sa pintuan ng langit, yung pagpupuri sa Panginoon na may lakas. Kaya sabi niya, handog niya ay kagalakan, kaya kailangan tayo magalak kung umaawit tayo sa Panginoon. Ay ipakita natin sa Panginoon na may galak sa ating mga puso na habang pumapalakpak po tayo. Huwag po tayo maging tamad, mga kapatid. One way of seeking the Lord, one way of knocking the doors of heaven is to just show yung sa ating pong pagsamba sa Kanya, sa ating pagpupuri. Kaya pag sinabi, lumugdag po tayo. Diyan po nalulugod ang Diyos. Alam niyo si David, nung siya po ay nagpuri sa Panginoon, nung naibalik na po ang Ark of the Covenant doon sa kanyang lugar, sa City of David, lumundag siya, tinanggal niya ang kanyang damit kasi hari po siya. Pero ano ang ginawa niya? Dahil sobrang galang yan, sobrang pinagpala siya ng Panginoon. Anong ginawa niya? Tinanggal niya ang kanyang damit, ang kanyang pagiging hari. Nakalimutan niya na siya isang hari. Tinanggal ang kanyang roba. Ay, ang lundag niya, ang say. Kung sumayaw siya, walang makakapigil sa kanya. Dahil po sa saya. Alam niyo, kung tayo pinagpapala ng Panginoon, pasalamatan natin siya. Ay, salamat sa Panginoon. Ganon tayo. Kailangan ganon tayo na magpuri sa Kanya. Kaya sa ating awit, pagsamba sa ating Panginoon. Sa pagpupuri natin, kailangan po na, pag sinasabi ng awit natin na, sumayaw sa Panginoon, sumayaw po tayo, huwag po tayo mahiya. Huwag kang mahiya sa katabi mo. Bago sa Ginoo, sumayaw ka din kapatid, sayaw tayo, dahil ito ay para sa Panginoon. Amen? Huwag ko lang tayo nakaganyan, nanonood. Because I am telling you, itong pagsayaw, paglundag, pagpalakpak sa Panginoon, itong isang uri ng pagpupuri na kung saan nagagalak ang Panginoon. Nalulugod po siya, na nakikita niya na tayo ay masaya, na nagpupuri sa Kanya. Ayaw po niya makita na tayo nalulugod. Hindi, pag tayo ay sumasamba na yung pangalawang kaawit na po na malumanay po, doon po na mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. At doon na po papasok ang Panginoon, nakikiusap, nangungusap na ang Diyos sa atin. Kaya kung minsan kung habang tayo umaawit, umiiyak po tayo. Dahil naramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Na sa pag-awit pa lang natin, mula opening prayer hanggang sa pag-awit natin, nalugod ang Diyos sa atin. Kung kaya't bakit tayo umiiyak, presensya po yan ng Panginoon. And then, when we pray, and then after we praise and worship, manalangin na tayo, Lord, ako po ay masaya. Ngayon, ito po ang hinihiling ko. Doon, sabihin mo lahat kung anong gusto mo sa Panginoon at tiyak ibibigay niya yan. Bakit? Nalugod ang Diyos sa iyo. Nakita niya ang puso na nagpupuri sa Kanya ng tunay. Yan po ang hinahanap ngayon ng Panginoon. Yung nagpupuri sa Kanya, nananalangin sa Kanya ng may espiritu at may katotohanan. Lalo-lalo na ngayon, sabi ko sa inyo, yung sitwasyon ninyo, wala pong imposible sa Panginoon. Pero nasa perfect timing po siya, ha? Baka sabihin ninyo naman na, nag-post din naman ako, sinungaling naman yung nag-preach na yan.
Meron pong perfect timing ang Panginoon. Kaya matyaga lang po tayo, huwag tayong tamad, na kahit sa paghintay ng sagot ng ating panalangin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa na sasabihin natin na, hindi naman ako sinasagot ng Panginoon, ang tagal ko na dito. Panalangin ako ng panalangin. Well, God has His own purpose. Meron po siyang sariling dahilan. Sa lahat po ng bagay, lahat po ng sitwasyon natin, meron po yung dahilan. At siya lamang po ang nakakaalam niya. Maaaring pinapatibay muna ang inyong pananampalataya para paglabas natin, very bold na tayo magsabi, ay, salamat at nakulong ako dahil kung hindi ko siya nakilala. Dahil na nasa labas ako, aking ipapahayag ang kabutihan ng Panginoon sa mga makakasalubong ko. I see? Hinahanda po tayo lahat ng Diyos. Alam ninyo yung giyera dito sa Middle East. Kaya marami pong stranded. Maraming stranded ang flights. Kaya ang flights lang na open din ay dyan sa Hong Kong, China. Dyan sa Asia. Hindi sa Middle East na. Praise the Lord. Gumagawa pa rin ang Panginoon ng pamamaraan para ang mga gustong umuwi ay makakauwi. Yun nga lang, naging mahal na ang pamasahe. Kagaya din ninyo, kung gusto ninyo, kung ano man ang kagustuhan natin, idulog lamang po natin sa Panginoon, huwag lamang po tayo maging tamad. Sundin ang kanyang utos, kung ano ang narinig natin, isagawa natin, mananampalataya, huwag magduda. Dahil alam ninyo, sabi ni Santiago, ang nagdududa parang isang alon. Alam niyo yung alon? Gumaganon, mamaya babalik. Nakaabante na nga, babalik pa. Huwag po. Kailangan po kung mananampalataya tayo, diretso po. Amen po ba? So, yan, kailangan na magsikap tayo, magpursigi, magtiyaga, huwag tayo maging tamad. Yan, kung may gawain tayo, unahan tayo sa upuan para doon tayo sa harap. Para makita natin na talagang ipakita natin sa Panginoon na tayo nagpupursigi, nasaliksikin siya. Na hindi lang po, ang motibo sana ng ating panalangin ay hindi lang yung humiling para bigyan tayo bagkus. Hindi po. Ang motibo sana natin para tayo ay mahikayat na manalangin ay yung para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Dahil kahit kung nasaan man tayo mga kapatid, kung meron tayong relasyon sa Panginoon, may pag-asa po tayo na makakapunta ng langit. Dito po natin umpisahan. Para meron tayong umpisa, meron tayong goal. Ay, naka-first place ako. May relasyon ako sa Panginoon dahil marunong akong manalangin. Na motibo ko ay makilala siya. Doon po ang una natin gawin, mga kapatid. Kaya yan, keep on joining the Bible studies. At pasasaan ba, tingnan ninyo, mabilis po ang panahon. Pasasaan ba mamaya, mabubuksan niya ang cell na yan. Lalabas kayong lahat. Amen? Pananampalataya mga kapatid, maniwala sa Diyos, huwag pong magduda. Nang sa ganun, kung anuman ang inaasahan ninyo, ay sigurado yan mapapasa inyo. Dahil salita po yan ng Panginoon. Mahal po kayo ng Diyos. Mahal po namin kayo. Kaya palagi namin kayo pinapanalangin. Amen. Hallelujah. Shall we pray? O Diyos na mahabagin, salamat po sa salita mo. Salamat po na pinaalalahanan mo kami na manalangin sa inyo. Dahil kayo lamang po ang nakakatugon ng pangangailangan namin ng lubusan. Salamat Diyos na buhay at kayo po ay aming sinasamba, aming po pinupuri. At Lord, hiling ko po na nawa lahat ng aking mga kapatid, ng mga PDL, ay magkaroon din ng magsikap po sila na kayo po ay hanapin, kayo ay saliksikin, pumatok sa inyong pintuan nang sa ganon ay Lord, ang kanilang mga hiling ay maiabot sa inyong kaharian. At hinihiling ko din, Panginoon, na nung narinig ninyo ang kanilang panalangin,
nawa po ay matugunan ninyo ang pangangailangan nila nang naaayon po sa inyong kalooban at sa inyong kagustuhan. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng tiyaga na maghintay na masagot ang kanilang mga panalangin. Salamat po, kayo na po ang bahala na ibuhos ang pagpapala sa kanila, sa kanilang mga pamilya. At nawalin po, Panginoon, ay protektahan ninyo sila sa lahat po ng plano ng kaaway na sila po ay masira o ay sila ay maistorbo, lalo-lalo na sa mga gawain na amin pong isinasagawa para po lalo po silang lumapit sa inyo. Salamat, Lord. Ito po ang aming panalangin. Sa iyo po ang gloria sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Thank you. Back to you, MC. Ayan, palakpakan po natin ang Diyos. Maraming salamat po, Pastora Esther. Ayan, sabihin po natin sa sarili natin, hindi na ako magdududa. Sabihin po natin, mga kapatid, hindi na ako magdududa. Ayan. Sabihin mo rin sa kasama mo, hindi ka na magdududa. Ayan, wag na po nating pagdudahan ang ating Diyos. Amen?